ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. DILG nilinaw na walang naganap na pag-atake sa Senado sa naganap na insidente ng putukan noong May 13. Sasakyan ni Senator Robin Padilla ginamit umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang makalabas ng Senado ayon sa PNP. House Prosecution Team manda ng maglatag ng ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Energy security magiging sentro ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sa May 26 hanggang 29. Alok na $1.75 billion na pautang ng ADB para sa epekto ng krisis sa Middle East, pinag-aaralan pa ng Malacanang. Australian lawyer Kate Gibson formal nang ipinalaga bilang Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Metro News, 17 individual na aresto ng NBI sa sinalakay na Lobscom Hub sa Parañaque City. Ayon sa Technology News, AI-powered na robot assistant inaasistihan ng mga mamimili sa isang store sa Germany. Lifestyle News, sa Guadalupe Relic bibisita sa mahigit 50 simbahan sa Pilipinas. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American actress, TV star and singer at tinaguriang The Goddess of Pop na nagpasikat ng awiting Believe. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, 90 years old na lola sa Amerika nakasungkit ng world record makaraang lumambitin sa pull-up bar. Oras po natin, 6:44 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng DILG na walang naganap na pag-atake sa Senado noong May 13. Ito ang inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang 6 na araw na isinagawang investigasyon kaugnay ng insidente. Ayon kay Remulla, lahat ng nakalap na ebidensya ay nagpapakita na walang naging paglusob o pag-atake sa Senado. Mabatid na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado sa naganap na pamamaril noong May 13 sa loob ng gusali nito. Gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Samantala, inihayag naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na ang nangyari noong May 13 ay may tuturing na isang gun-related incident. Tinukoy naman na probable shooter sa insidente sina suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Charlie Montilla, Jomy Ledesma at NBI Senior Agent Darwin Francisco matapos suriin ang mga basyo ng bala at iba pang ebidensyang na-recover sa loob at paligid ng gusali. Samantala, 44 na basyo mula sa 4 na baril sa Senate gun-related incident lumutang sa investigasyon ng PNP. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca muling ipatatawag matapos hindi humarap sa investigasyon. Chanel Salazar sa detalye.
Muling ipapatawag ng Philippine National Police si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca matapos itong hindi humarap sa investigasyon kaugnay ng Senate gun-related incident. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nais nilang makuha ang paliwanag ni Aplasca tungkol sa 23 fired cartridges na kabilang sa mga ebidensyang na-recover sa lugar ng insidente. Nilinaw rin ng PNP na hindi pa kumpirmado kung ilang tao ang nagpaputok ng baril kahit lumalabas sa investigasyon na ang 44 na basyo ay mula sa 4 na magkakaibang firearms. Samantala, question ni DILG Secretary John Vic Rimulya kung bakit walang inilatag na perimeter security sa lugar kahit katatapos lamang ng insidente at mandato ng mga security personnel na tiyaking ligtas ang gusali. Nakakapagtakaan niyang pagdating niya sa Senado ay walang nagbabantay sa eksaktong lugar kung saan nangyari ang putukan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na namataan si Senator Ronald Bato de la Rosa na umalis ng Senado ilang oras matapos ang insidente ng putukan sa gusali nito noong May 13. Ayon kay PNP Chief Melencio Nartates Jr., umalis ng Senado si Senator Bato sakay ng isang puting Toyota Fortuner bandang alas 2:30 na madaling araw ng May 14. Inihayag pa ni Nartates na mayroong video kung saan makikita sina de la Rosa at si Senator Robin Padilla na patungo sa naturang sasakyan. Kinumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Remulian na ang naturang sasakyan ay pagmamayari ni Padilla. Nauna na rin inamin ni Padilla sa isang panayam na pagmamayari niya ang sasakyan na nakitang umalis na Senado madaling araw ng May 14, ngunit hindi nito kinumpirma na sakay nito si Senator Bato. Samantala, PNP CIDG nagsilbi ng panibagong sabpina sa Senado. Narito ang report ni Conde Batak. Isinilbi ng PNP-CIDG ang panibagong sabpina sa Senado para sa investigasyon nito sa nangyaring shooting incident noong May 13. Ngayong umaga pinaharap sa CIDG si OIC Sergeant at Arms Manuel Parlade, gayon din ang CCTV operator at iba pang tauhan ng OSAA o Office of Sergeant at Arms. Bago ito ay naunang ipinasabpina at humarap na sa CIDG sina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, at ilan sa OSAA personnel. Hindi naman na nagbigay ng detalye ang CIDG tungkol sa investigasyon. Matatandaang sinuspende ng 6 na buwan without pay ng Ombudsman si Aplasca habang patuloy pa ang fact-finding investigation sa nangyaring barilan sa Senado at pansamantalang humalili rito ang Director 3 ng OSAA na si Parlade. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, handang-handa na ang 11-member prosecution team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWWW, sinabi ni Bicol Sadro Congressman Terry Ridon na handa na silang magpresenta ng mga ebidensya sa lalong madaling panahon. Inihayag ni Ridon na ngayong nakapag-convene na ang Senado bilang impeachment court, inaasang magsisimula na ang trial proper sa una o pangalawang linggo ng Hunyo. Sa kabila naman na nangyaring kaguluhan sa Senado, umaasa naman si Ridon na gagampanan ng mga senator judge ang kanilang mandato at magpapasya sa paglilitis ng nakabatay sa mga ebidensya at kanilang konsensya. Mula po nung na-elect ko tayo, talaga halos araw-araw naman yung pagpupulong at pag-aaral ng bawat article of impeachment. So, handa-handa ko tayo. So, by around mga June, first or second week, ay inaasahan natin magsimula na po yung trial proper. Handa po yung bawat miyembro ng 11-person prosecution panel na makapaglatag po na ebidensya ron. Pero mataas pa rin po yung pagtingin natin sa Senado. No? So, despite doon po sa nangyari, so yun din po inaasahan natin pagpasok po ng Senate impeachment trial na talagang gagampanan po ng mga senador bilang senator judges yung po kanilang mandato na tinggin po yung kaso at magdesisyon batay po sa ebidensya at sa kanila pong konsensya.
Samantala, sinabi naman ni Lead Public Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro na plansyado na ang mga assignments ng bawat miyembro ng House Prosecution Team. Ayon kay Luistro, kasama niyang nakatoka sa unang article of impeachment sina Representatives Joel Chua, Leila De Lima, Shel Jokno, Terry Ridon, Jonathan Kit Flores, Raj Gutierrez at Lordan Suwan. Nakasign naman ng Article 2 kina Luistro, De Lima, Chua, Flores, Gutierrez, Suwan at Kakabag-awa. Ang Article 3 naman ay naka-assign kina Chua, Isabel Zamora, Gutierrez, Kakabag-awa. Ahawak naman ng Article 4 sina Representatives Lawrence Defensor, De Lima, Luistro at Zamora. 774 Balita Ngayon. Magiging pangunahing agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng energy security sa state visit nito sa Japan mula May 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, nais ng Pilipinas na mas palawakin pa ang pakikipagtulungan sa Japan upang matiyak ang sapat na supply ng langis at kuryente sa gitna ng pangamba sa posibleng epekto ng tensyon sa Middle East at iba pang issue sa rehiyon. Malaki anya ang naitulong ng Japan sa paghahanap ng mga alternatibong solusyon para sa fuel supply at iba pang pangangailangan sa enerhiya ng bansa. Binanggit din ni Pangulong Marcos sa naging talakayan sa ASEAN kaugnay ng panukalang pagtatatag ng oil reserve at common power grid para sa mga bansang miyembro ng ASEAN upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng enerhiya. Sa iba pang balita, pagsasailalim sa drug test kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinadidismiss sa Korte Suprema. Karagdagang impormasyon ihahatid ni Gina Mape. Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na huwag nang bigyang pansin ang petisyon na naglalayong isailalim sa drug test ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa 23 pahinang komento na nilagdaan ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe, dapat agad i-dismiss ang petisyon dahil walang legal o constitutional basis upang isalang sa drug test ang presidente. Paliwanag ng Solgen, hindi maaaring pilitin ng Pangulo na magpa-medical exam at ilabas ang resulta sa publiko kung may kakayanang mamuno. Sabi ng Solgen, naghahanap lamang ng ebidensya o nagsasagawa ng fishing expedition ng mga petitioner hinggil sa kalagayan ng Pangulo. Gate ng Solgen, nilalabag ng petisyon ang immunity from suit ng Pangulo kaya marapat lamang na agad i-dismiss ang petisyon. Una nang naghain ng petition for mandamus sina dating Speaker Pantaleon Alvarez kasama sina Virgilio Garcia, Juan Rania at Raimundo Hunya na humihiling sa kataas-taasang hukuman na pilitin ng Pangulo na sumailalim sa komprehensibong medical exam at isa publiko ang buong resulta upang malaman ng mga mamamayan ang tunay na lagay ng kanyang kalusugan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Pinag-aaralan pa ng pamalaan kung tatanggapin ang alok ng Asian Development Bank o ADB na 1.75 billion financing assistance para makatulong sa pagdugon sa epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Department of Finance ang magsusuri sa alok ng ADB, kabilang ang terms and conditions nito upang matiyak na naaayon ito sa fiscal at debt management objectives ng gobyerno. Sinabi rin ni Castro na malaking tulong ang naturang financing assistance upang mabawasan ang posibleng epekto ng sigalot sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Dagdag pa niya ay pinapakita rin ng alok ng ADB ang tiwala ng mga development partners sa kakayahan ng pamalaan na harapin ang mga pandaigdigang hamon. Samantala, 2 turistang Israeli na nanggulo sa Siargao dapat tugisin at agad ipadeport. Detalye po ihahatid ni Grace Mariano. Pinapatugis at agarang pinapaaresto ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula sa Philippine National Police ang 2 turistang Israeli na nanira ng security cameras at nambugbog pa sa mga may-ari ng isang cafe sa Siargao. Hinamon din ni Ismula ang Israeli Embassy na patunayang seryoso ito sa paggalang sa ating batas sa pamamagitan ng pagtulong sa pagkilala at paghahanap sa kanilang mamamayan na nanggulo sa Siargao. Apela ni Ismula, huwag hayaang makatakas ang naturang mga salarin at sa oras na maaresto ay dapat agad ipadeport ang mga ito. Paalala ni Ismula, hindi ito ang unang pagkakataon na may umataking dayuhan sa Siargao dahil nitong nakaraang Abril ay napaulat din ang nangyaring gulo sa Siargao Beach Club na kagagawan umano ng Israeli at American tourist. Di ni Ismula, kailangan nating protektahan ang mga Pilipino sa Siargao bukod sa hindi rin welcome sa Pilipinas ang mga dayuhang bastos
at mapanakit sa ating mga kababayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, formal ng inanunsyo ng International Criminal Court o ICC ang pagkakatalaga sa Australian lawyer na si Kate Gibson bilang Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dokumentong inilabas ng ICC na may petsang May 18, 2026, nakasaad na inabisuhan na ng registry ang Trial Chamber 3 sa appointment ni Gibson bilang Associate Counsel ng dating Pangulo alinsunod sa kahilingan ng lead counsel nito na si Peter Haines. Si Gibson ay makailang beses na rin nag-appear sa international courts at tribunals mula noong 2005 kung saan nirepresenta niya ang ilang akusado para sa iba't ibang mga kaso. Nagkatrabaho na rin sila ni Haines sa kaso ni dating Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba na na-acquit noong 2018. Noong 2018 na-appoint si Gibson bilang legal consultant ng UN Independent International Fact-Finding Mission for Myanmar. Samantala, isa na italang nasawi sa Davao dahil sa naranasang pag-ulan at baha dulot ng ITCZ. Narito ang report ni Angel Garcia. Nakapagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng isang nasawi sa Davao City dahil sa naranasang pag-ulan at baha dulot ng Intertropical Convergence Zone at ng easterlies. Ang nasabing datos ay patuloy pang bineberipika sa ngayon ng NDRRMC. Samantala, umaabot na sa 1,577 na mga individual o katumbas ang 387 na pamilya mula sa 12 barangay sa Davao City ang apektado ng masamang panahon. Nasa halos 1,500 individual naman ang patuloy na nanunuluyan sa 16 na mga evacuation centers. Sa talapa ng NDRRMC, 2 ang napaulat ng landslide sa Davao. Dahil dito ilang pasok sa eskwelahan at trabaho ang suspendido dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa 17 individual ang naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa isinagawang pagsalakay sa isang love scam hub sa Parañaque City. Ayon sa NBI, kinasang operasyon noong May 15, makaraang makakuha ng warrant mula sa korte upang halugugin at kumpiskahin ang mga computer data sa naturang love scam hub. 17 individual ang naaresto sa operasyon, kabilang ang 14 na Pilipino at 3 dayuhan na umano'y nahuling gumagamit ng mga computer system at communication devices na konektado sa scam operation. May nakita rin ng mga otoridad na computer na may application para sa AI-based face swapping o deepfake technology. Target umano ng grupo ang mga biktima sa ibang bansa, partikular sa Estados Unidos, Bangkok at iba pang ilang bahagi ng Europa. Modus sa mga suspect ang paggawa ng peking identity, pakikipagrelasyon online sa mga biktima at sa kagagamit ng scripted conversations upang makuha ang tiwala ng mga biktima bago ito hikayating magpadala ng pera. Isa pang Metro News, Makati LGU at DOH magsasagawa ng libreng workplace mentoring session for cervical cancer screening implementation ngayong araw. Detalye po ihatid ni John Bakiran. Kasabay ng selebrasyon ng Cervical Cancer Consciousness Month, nakipag-collaborate ang lokal na pamahalaan ng Makati sa Department of Health. Isasagawa ng lungsod at DOH ang Workplace Mentoring Session for Cervical Cancer Screening Implementation ngayong araw May 20 mula sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Barangay San Antonio Multipurpose Hall. Ang mga serbisyong maaaring i-avail ngayong araw ay ang free cervical cancer screening, free breast cancer screening, counseling services at patient navigation services para sa mga kababaihang edad 35 hanggang 60. Ang mga kababaihan na pasok sa target age group ay hinimok na makiisa at i-take advantage ang libreng serbisyo. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 73 centavos, nasa 71 pesos and 99 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 92 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 45 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon May 19 sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 6, 38, 9, 26, 48, at 14. Ulitin ko lamang po ang winning number combination sa Ultra Lotto 658 ay 6, 38, 9, 26, 48, at 14 na may jackpot prize na 75 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 49, 35, 44, 4, 14, at 5. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 49, 35, 44, 4, 14, at 5 na may jackpot prize na 25 million pesos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 15, 6, 31, 16, 22, at 25. Muli ang winning number combinations ay 15, 6, 31, 16, 22, at 25 na may jackpot prize na 17,376,838 pesos and 36 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, May 19 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi, 18 million pesos para sa Mega Lotto 645. Habang 116 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, takaw pansin sa Germany ang isang humanoid robot na pinapagana ng Artificial Intelligence o AI dahil sa pagtulong nito sa mga mamimili sa isang hardware store sa bayan ng Peking malapit sa border ng Austria. Ang Chinese-made robot na pinangalan ng Scotty at sinimulang isa ilalim sa trial mula pa noong nakaraang buwan ay may kakayahang sumagot sa mga tanong ng mga customer, kabisado ang mapa ng tindahan at kaya mismong samahan ng mga mamimili sa tamang salansan o aisle ng mga produkto. Bukod dito, may kakaiba rin itong katangian kung saan nakakapagsalita ito gamit ang wikang German na may puntong Austrian. Sinabi ni Florian Weisselbaumer mula sa tech company na Lambland AI na ang kanilang layunin sa pagbuo kay Scotty ay hindi para palitan ng mga tao sa trabaho, kundi upang tulungan at pag-aani ng gawain ng mga empleyado ng tindahan. Sa kasalukuyan, si Scotty ay hindi pa fully autonomous o wala pa itong kakayahang mag-operate ng mag-isa, kaya lumalabas lamang ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo at ang ilang galaw nito ay kinokontrol pa rin ng mga eksperto habang unti-unti itong natututo sa bawat ruta na kanyang dinadaanan. Bukod sa hardware store, sinusubukan din si Scotty sa isang telecommunication shop gamit ang kanyang bagong personalidad na nagiging boses babae at nagsisilbing welcome manager na nagtuturo sa mga bisita patungo sa coffee machine o sa susunod na bakanting empleyado. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin ng mga lifestyle news, Guadalupe Relic bibisita sa mahigit 50 simbahan sa Pilipinas. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo.
Magkakaroon ng pilgrimage ang isang second-class relic ng Our Lady of Guadalupe sa hindi bababa sa 50 simbahan sa buong bansa simula sa Hunyo. Ang relic na isang telang replika ng tilma na nauugnay kay St. Juan Diego ay dumampi sa orihinal na imahen na nakaukit sa Basilica of Our Lady of Guadalupe sa Mexico. Sinabi ni Guadalupe Pilgrimage Committee Chairman Ernest Escalerna, ang replika na isang regalo sa Pilipinas ay babasbasan sa Basilica bago dalhin sa bansa. Magpapadala rin ng Mexico ng isang commemorative statue bilang paggunita sa 500 anibersaryo ng aparisyon at isang opisyal na larawan ni St. Juan Diego na ipapakita sa mismong pilgrimage. Ang mga imahen ay unang bibisita sa Manila Cathedral mula June 13 hanggang June 19 bago maglakbay sa 16 na simbahan sa Mindanao, 10 sa Visayas at 27 sa Luzon. Huling bibisitahin ng relic ang Shrine of St. Therese of the Child Jesus mula December 2 hanggang December 4. Sinabi ng mga organizers ng pilgrimage na ang mga imahen ay maaari ring dalhin sa House of Representatives at Senado bago ito ay enshrine sa Manila Cathedral bago ang kapistahan sa December 12. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ng American actress, TV star and singer at tinaguriang the goddess of pop na nagpasikat ng awiting Believe. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Kaarawan ngayon ng American singer, actress at TV star na tinaguriang goddess of pop. Isinilang noong May 20, 1946 sa El Centro, California, USA, si Cheryl Sarkisian o mas kilala ng marami bilang si Cher. Nagsimula makilala si Cher sa entertainment industry noong 1965 bilang bahagi ng folk rock duo na Sonny and Cher na nakilala sa awiting Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Noong 1970s, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang mga narrative pop songs ni Cher na Gypsies, Tramps and Thieves, Half-Breed at Dark Lady. Ang kanyang upbeat dance pop and electropop song na Believe na mula sa kanyang ika-22 studio album na may kaparehong titulo at nirelease noong October 1998 sa ilalim ng Warner Bros. Records ay nanguna sa mga record charts sa higit 23 bansa sa mundo. Nakabenta ito ng higit 11 million copies worldwide. Naging nominado rin ang Believe sa 42nd Annual Grammy Awards bilang Record of the Year at nanalo bilang Best Dance Recording na kauna-unahan at nag-iisang Grammys na natanggap ni Cher. Itinuturing din ang Believe bilang most successful single ni Cher at isa sa best-selling singles sa music history. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, pinatunayan ng 90 years old na lola sa Ohio, USA na age is just a number. Ito ay matapos siyang masungkit ang Guinness World Record para sa oldest person to hold the dead hang position female category. Matagumpay na nakapagtala ng world record si Anna Curly Esseltine matapos siyang lumambitin sa pull-up bar at buhatin ang kanyang buong bigat sa loob ng 2 minutes and 52 seconds. Tinalo niya ang dating record na hawak ng isang 81 years old na lola noong 2024. Nagsimulang subukan ni Anne ang pag-eehersisyo ng dead hang bilang simpleng hamon mula sa kanyang anak na lalaki. Mula noon ay nagpatuloy na siya sa pagsasanay araw-araw hanggang sa unti-unting lumakas ang kanyang mga kamay at katawan. Pagbabahagi naman ni Anne, ang sikreto sa pagkakaroon ng malakas na katawan ay ang palaging paggalaw at pag-eehersisyo. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Wednesday. At bago tayo magtapos sa ating balitaan mga kanyusik, eto na po ang ating question of the day. Lumilinaw na ba ang pangyayari sa May 13 shootout kasunod po ng inilabas na timeline ng mga otoridad
at bakit? So ulitin ko mga kanyusik, lumilinaw na ba ang pangyayari sa May 13 shootout kasunod ng inilabas na timeline ng mga otoridad at bakit? So maya-maya isa-isahin natin ano ba yung timeline na inireveal ng mga otoridad doon po sa kanilang isinagawang investigasyon dito po ng DILG, ng PNP at ng DOJ, no? So tingnan natin mamaya, pag-usapan natin, himay-himayin natin ano ba yung nangyari noong May 13. So yan mga kanyusik yung ating question of the day. So kung gusto nyo pong magbigay na ng opinion at sumali po sa ating radio promo ngayong araw po ng Wednesday. So kalaki po ng inyong opinion sa ating topic ilagay din po ang inyong kompletong pangalan at syempre ang inyong address or lungsod or bayan kung saan po kayo nakatira at ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po 0929-321-8738 at may kakaroon po kayo ng tsansa na manalo ng radyo at DWWW Limited Merchandise. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, May 20, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.